Dinayuhan pala si Dato Raman ni Mustafa na sabihin niya sa kanyang mga anak, aminin niya sa kanyang mga anak ang kanyang sekreto, maging totoo siya nito. Sinusugal ni Jalil ang kanyang buhay para linisin ang kanyang pangalan. Magtiwala sana siya at mabuhay sila sa katotohanan. Kaya litong-lito na ngayon si Dato Raman kung susundin ba niya ang payo ni Mustafa sa kanya. Inutosan naman ni Marcos si Buster na i-trace niya ang IP address ni Uncle Tony para managot ito sa kanyang pagbebenta ng mga baril sa mga minor de edad. Mga ilang sandali nag-text sa kanya kanyang ina na umuwi na ito dahil naghanda na ito ng dinner sa kanila. Kaya nagmamadali na nga umuwi si Marcos. Habang naghihintay ng taxi si Marcos, nadaan na naman siya ni Jalil at nagtataka nito si Jalil kung bakit nandito pa si Marcos sa headquarters. Baka malate ito sa kanilang dinner ni Doktora Teresa. Kaya pinasabay na niya si Marcos dahil iniimbitahan siya nito ni Doktora na doon na mag-dinner. Pumayag naman si Marcos na sumabay na siya na pauwi ni Jalil at natutuwa nito ang Team Alpha sa kanilang nakita na magkasundo na ngayon sina Marcos at Espina na dati parang asot at pusa itong magbangayan sa isa't isa. At nagtataka nito si Isman kung bakit nag-iba ang trato ni Jalil kay Marcos. Wala naman itong tiwala sa kanyang kaibigan noon. Habang pauwi nito si Marcos sa kanyang bahay, tinanong niya si Jalil bakit niya pinasok ang trabahong ito. Ang sagot ni Jalil, dahil gusto niyang tulungan yung mga taong walang laban. Ang sabi ni Marcos, na pareho pala sila. Siya naman, pinapangarap niyang tumulong sa ibang tao nung nawala ang kanyang kapatid. Sinabi naman ni Jalil na si Gabriel. Kaya napangiti nito si Marcos dahil pati naman yung tungkol sa kanyang kapatid na ikwento ito ng kanyang ina kay Espina. Ang sabi ni Jalil na binanggit ito ni Doktora sa kanya at kinumusta niya si Marcos kung apektado pa rin ba ito sa pagawala ng kanyang kapatid. Ang sagot ni Marcos na oo naman, apektado pa rin siya sa pagawala ni Gabriel. Minsan, naiisip ni Marcos kung bakit si Gabriel pa ang nawala. Sana siya na lang yung kinuha. At nagdesisyon nito si Marcos na kailangan magkaroon ng kahulugan ng kanyang buhay para hindi naman masayang ang pagkawala ng kanyang kapatid. Sinabihan ni Joel si Marcos sa tingin niya kung saan man ang kanyang kapatid ngayon, pinagmamalaki siya nito. Sa pagdating ni Marcos sa kanyang bahay na kasama niyo si Jalil, napangiti naman ito si Doktora na sumabay na ang kanyang anak kay Jalil at mukhang nagkakasundo na ang dalawa. Noong napansin ni Doktora ang sugat sa mukha ni Jalil, binigyan niya ito ng gamot para hindi ito magkaroon ng piklat sa kanyang mukha. Inasikaso ng husto ni Doktora si Jalil na parang totoo niyang anak. At hindi naman ito nagsiselo si Marcos at napayak nito si Doktora dahil ngayon lang ulit na kumpletong hapagkainan nila. Samantala, sinabihan ni Lara si General Carillo na nakahalata na sila nito. Dati ang problema lang nila si Marcos, ngayon kahit si Espina, pwedeng maging malaking problema na at nagtutulungan itong dalawa. Ipinakita naman ni General Carillo kay Lara ang video ng CCTV footage na hawak pala noon ni Marcos si Dato Raman at tinanong niya si Lara kung alam ba niya ang tungkol dito. Nanginginig naman sa takot si Lara dahil siguradong mananagot siya nito sa kanyang ama-amahan. Galit na nga nagtanong ulit sa kanya si General Carillo kung alam ba niya ang tungkol dito. Yumango lamang ang tugon ni Lara. Dahil sa matinding galit ni General Carillo, muntik na niyang masampal si Lara. Galit na nagtanong nito si General Carillo kay Lara, kailan ba niya balak sabihin sa kanya ang tungkol dito. Matagal nang hawak ni Marcos si Dato Raman at hindi man lang niya sinabi ito sa kanya. Sinabihan ni Lara kanyang ama-amahan na sasabihin na sana niya ito sa kanya pero hindi mo na niya sinabi kasi ginagawan pa niya ito ng paraan. Galit na sinabihan ni General Carillo si Lara na hindi niya trabahong gumawa ng paraan. Responsibilidad niya ang kontrolin ang sitwasyon at yun ang nawala sa kanya. Nawawala na siya sa kontrol. Ipinasok naman niya ito sa SID at hindi man lang niya makontrol yung sarili niyang teammate. Sinabihan ni Lara si General Carillo na muntik na niyang makuha si Dato Raman pero naunahan siya nito ni Jalil Abubakar. Galit na sinabihan ni General Carillo si Lara, mas nakakadismaya ito. Hindi na ipapanalo ang gera ng mga muntik ng panalo. Tingnan niya ang nangyari ngayon. Hawak ni Mustafa si Dato Raman at ano na lang ang makukuha ni Mustafa kay Dato Raman. Kinabukasan, naalala naman ni Jalil ang pag-aalaga sa kanya ni Doktora Teresa. Kaya napapaisip tuloy siya nito na nawawala ang kapatid ni Marcos habang siya ay ampon, hindi kaya siya si Gabriel. At napangiti naman siya nito dahil napaka-imposible.
dahil patay na si Gabriel. Sa pagpasok nila Marcos at Daniel sa headquarters, ibinalita kagad ni Buster kay Marcos na na-trace na niyang IP address ng user account ni Uncle Tony. Kaya agad na nga nila ito pinuntahan. Pero nabigo sila dahil patay na si Uncle Tony na kanilang nadatnan doon sa internet cafe. Pero malakas ang kutob ni Marcos na hindi nagpakamatay si Uncle Tony. May pumatay nito sa kanya. At makikita mo sa pagmumukha ni Felix na siya na naman ang may salaring nito. May malaking problemang haharapin ngayon ni Marcos dahil kumakalat na sa social media ang kanyang pagkuha kay Dato Raman noon at si Lara ang may gawa nito para turuan nga ng leksyon si Marcos. Kailan matatapos ang kasamaan ni General Carillo? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.